Sa paghagupit ng Bagyong Juan itong nakarang linggo, nag-iwan siya ng 28 patay. 39 sugatan at mahigit 300,000 pamilya ang naapektuhan. Pero pagkatapos ng unos, bumaha naman ng tulong para sa mga nasalanta. Umabot na po sa 10 ang bilang ng mga pinatay ng Super Bagyong Juan. Since Red Cross is as a humanitarian organization, always giving assistance affected by typhoons. At ito ay tinutulungan parati ng ating Philippine National Red Cross sa pamamagitan po ng mga pagbibigay ng ating relief supplies. Pero arumasing datwa anyway gamabakard ng meddang. Meron tayong mga 143 volunteers na pinapupunta natin sa field, and then sa pagbabalidate nila based dun sa record na ibinigay ng ating barangay officials, chine-check ng mga volunteers natin at kino-confirm nila kung talaga nga ba itong mga families o beneficiaries na ito ay partially or totally damaged. Importante yan para sa ganun sa pagbibigay ng relief ay talagang yung mga tao na talagang affected ay sila mismo ang talagang pupuntahan nitong mga tulong na ibibigay ng ating Philippine Red Cross. Meron tayong food packs na may 5 kilos na bigas. Meron siyang 3 sardines at saka 3 noodles. And then meron din po tayong mga relief clothes. And then yun nga yung tarpaulin na nakita ninyo kanina and hygiene kits. And then meron tayong mineral water. 1, 2, 3, 4. Apa, labi nga tarpaulin. Yung tarp na pinamimigay namin ay ibinibigay namin dun sa mga totally damaged houses. Mga bahay na talagang totally na nawalan yung yero at saka yung bahay na talagang nag-collapse. Nakapon po, para mas mabilis po tayo, palinyo na lang po tayo. Kung meron kayong alam na nag-doble, sabihin nyo agad. Kasi merong hindi makakalusip. Pero kung may nag-doble, sabihin nyo agad sa akin, okay? So far, nakita naman ninyo, marami tayong volunteer dyan sa baba. At saka, aside dun sa mga volunteer na nag-relief, meron din tayong mga volunteer na nag-validate. Kaya po ako sumali sa Red Cross kasi po gusto kong tumulong. Yun nilang ngiti at saka saya yung kita ko sa kanila. Masaya ka na fulfilled ka. Kung maliit na anak ko, muntik na matay dahil umiitim na sa lamig. Maramdaman ko, talaga mamamatay na yung bata. Persado na kapilitan ma'am na kahit malaking ilog dyan, itawid po dahil hanggang dito sa likod yung tubig. Pagdating namin sa bahay dyan na pamangkin ko, yung ginawa nila yung silane, binuksan, kuha ko yung bata ko, yung anak ko. Pinainit namin yung anak ko na maliit. Kasi ma'am, hindi namin na kuha yung bagyo dahil wala kaming radyo na nagkuhan, saka yung TV, hindi namin natanggap yung balita. Wala kami natanggap yung balita. Dapat itong mga tao na ito ay dapat tandaan nila na kailangan makinig parati sa radyo o kaya manood parati sa TV para malaman na nila kung may mga bagyong dumarating at nang makapaghanda sila. Mahalaga ito para ma-minimize po ang aksidente.
Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Glavio. Ito ang Rescue Alerto sa kaligtasan mo.